Ang kaso na ito tungkol sa pamamaslang at ginasa noong October 2011. Nag-aral siya sa UP at kumuha ng kursong Computer Science. Sobrang nakaawa ang sinapit ng biktima na ito ay kanilang natagpuan. Mga sino kaya ang nasa likod ng mga salarin na ito? Pinagplanuhan nga ba para paslangin ang biktima? Alamin natin ang buong kwento dito sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene. Mag-subscribe para sabay-sabay nating panoorin ang ating mga videos. Si Given Grace Ibanico ay pinanganak noong September 23, 1992. Nag-aral siya sa UP Los Baños. Kilalang mabait at masayahin na tao si Given Grace at makikita ito sa kanyang mga Facebook post. Lalo na maraming tao ang nagpatunay kung gaano siya kabait. Dahil ang iba, isa talaga siyang biyaya para sa karamihan. Pagtungtong niya sa kolehiyo ay hiniling niya makapag-aral sa UP Los Baños, Laguna. Hindi naman nagdalawang isip ang kanyang mga magulang dahil gusto din nilang matutong mabuhay mag-isa ang kanilang anak. Kaya mabigat man sa kanilang kalooban na mapalayo si Given Grace sa kanilang tahanan ay pinayagan nila itong mag-aral sa UPLB na nangupahan sa isang dorm. Samantala, kilalang pastor naman ang tatay ni Given Grace. Kaya naman, ang kanilang buong pamilya ay ninatiling malapit sa isa't isa at nagmamahalan sa gabay ng Panginoon. Hindi rin nagpaawat sa Given Grace na ibahagi ang kanyang talento. Dahil isa din siyang choir leader sa kanilang simbahan. Sobrang malapit sa Given Grace sa kanilang pamilya, lalo na sa kaniyang magulang. Kung kaya, umuwi din ito tuwing weekends pagkatapos ang kaniyang klase. Kahit malayo sa isa't isa, bawat ginagawa nito ay pinabalita niya pa rin sa kanyang magulang at bawat lakad niya ay pinapaalam niya pa rin sa mga ito. Isang araw noong October 11, 2011 ay nagpaalam si Given Grace sa kanyang mga magulang para dumalos isang group study sa bahay ng kanyang kaklase. Hindi naman kalayuan mula sa kanyang tinutuluyang dorm. Habang sa group study ay patuloy pa din ang kanilang pag-uusap ni Given Grace sa kanyang ina sa pamagitan ng text. Dahil excited na ito makauwi sa kanilang bahay sa Binangonan, Rizal. Ngunit ginabi nito sa kanyang group study at mula 11 PM ng gabing iyon ay bigla na lamang hindi nagparamdam si Given Grace sa kanyang mga magulang. Kung kaya labis ang pagtataka ng mga ito, lalo na hindi ito ugali ng kanyang anak. Sa kabila ng lahat ay pinabayaan na lamang mga magulang ang pananahimik ni Given Grace. Inisip nila maaring abala lamang ito o kaya naman ay pagod lamang sa pag-aaral nito. Kaya hindi nila mula ito inistorbo. Pero makalipas ng 2 araw ay nakatanggap sila ng tawag mula sa isang pinsan ni Given Grace na kasama din ito na nangupahan sa kaparihong dorm. Ayon sa pinsan ni Given Grace ay 2 gabi na itong hindi umuwi sa kanilang dorm. Labis naman ang paglala ng kanyang mga magulang nang marinig nila ito. Lalo na meron na balitaan na tagpuan na bangkay na isang babae umano malapit sa campus ng UPLB. Ang babaeng ito ay teenager na kapusas, may busal at tape ang bibig, may 2 tama ng baril sa likod, duguan at wala ng buhay. Sa hindi mapiliwanag na kadahilanan ay biglang nakaramdam ng kaba ang ama ni Given Grace. Kung kaya't instusan nito ang kanyang pinsan na puntahan ang bangkay sa malapit na morgue. Dito nila nakumpirma ang pagkakilanlan sa bangkay ng babae at ito na nga ang nawawalang si Given Grace Ibanico. Mabilis naman nagbiyahe ang kanyang mga magulang papunta ng Los Baños, Laguna. Pero ang tanging sasalubong na lamang sa kanila ay ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang anak. Nang masilayan ng kanyang ina ang kanyang bangkay ay dito na nga nakumpirma ang kanyang anak. Dahil kilalang kilala niya ito mula ulo hanggang paa, dahil dito ay mabilis umusad ang investigasyon kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kawawang si Given Grace. Noong una ay maraming anggulo ang mga pulis, ilan dito ay posibleng pang-hold up na nauwi sa pagpatay. O di kaya naman ay maaaring napagtripan ito ng mga adik sa lugar. Pero ang mga hakakang ito ay mabilis mapapalitan ng mapait na katotohanan. Kinabukasan ay nagresponde ang barangay dahil sa isang reklamo.
Mayroong umano lalaking lasing na tricycle driver ang nagwawala sa isang bilyaran kung kaya pinuntahan nila ito. Dinampot nila ito at dinala sa police station at nang kapkapin nila ng mga gamit sa kanyang bulsa ay magugulat sila sa kanilang makikita na lumantad ang laman na bulsa nito. Meron siyang cellphone na iPhone. Labis ang pagtataka ng mga pulis kung paano ito nagkaroon siya ng iPhone. Lalo na maliit lamang ang kita sa pamamasada ng tricycle. Nang buksan nila ang iPhone ay lumabas sa screensaver ang picture ni Gavin Grace Sibanico. Isang iniinasahan na tagpo, lalo na hindi naman kabilang sa salarin ang nasabing lasing na tricycle driver. Dagdag pa dito, dahil sa konsensya at sa kaparihong araw lamang ay isang minor de edad na lalaki din ang lumapit sa mga pulis at sinabi nito na alam niya kung sino ang may gawa ng krimen na sinapit ni Gavin Grace. Kinanta ng minor de edad ang dalawang pangalan sa mga pulis at ito ay sina Percival de Guzman, ang lasing na tricycle driver at may hawak sa iPhone ni Gavin Grace. Si Lester Rivera, isang security guard. Ayon sa minor de edad, noong gabi nangyari ang krimen ay sumakay ito sa likod ng tricycle ni Percival de Guzman. Para tumambay maya-maya pa ay dumating na si Lester Rivera at sumakay ito sa loob. Kusa ng paikot-ikot ang tatlo sa kampus ng UPLB. Noong una ay may nakita umano sila isang babae na huldapin sa nila Percival at Lester pero nagdalawang isip na mga ito. Tinuloy nila ang pag-iikot sa kampus at dito nila nakita si Gavin Grace bandang alas 11 ng gabi. Naglalakad pa uwi sa kanyang tinutuluyang dorm. Mabilis na bumaba si Lester at tinutukan ng baril si Gavin Grace at nagpupumiglas pa ito ng una. Pero napersahan pa din siya at isinakay ni Lester sa dinadala nilang tricycle. Sa mga pagkakataon na iyon, dala ng takot ay tumakbo na ang minor de edad na saksi at iniwan sina Lester at Percival at sakay sa kanilang tricycle si Gavin Grace. Sa kabila ng lahat ay kulang pa din ang mga impormasyon na ito kung paano nga ba namatay ang biktima. Pero sadyang may dalang liwanag pa din ang pag-asa. Dahil sa konsensya ay sumuko na rin ang security guard na si Lester Rivera sa mga pulis. Pagkalipas lamang ng 3 araw nang mahuli na ang dalawang salarin ay umamin na rin ito sa kanilang nagawang karumal-dumal na krimen. Ayon sa dalawa ay lango sila sa bawal na noong gabing iyon. Nang misakay nila sa tricycle sa Gavin Grace ay dinala ito sa isang liblib na lugar at sa ilalim na puno ng mangga ay ginawa nila ang kanilang maitim na balak sa biktima. Noong una ay hold up lamang umano ang kanilang pakay kung kaya't kinuha nila ang iPhone, bag at laptop ni Gavin Grace. Pero dahil sa impluwensya ng alak ay binalutan ng kalimunyuhan ang pagkatao ng dalawa, kung saan isipan nilang babuyin ang kawawang biktima. Dahil sa lumalaban pa sa Gavin Grace ay pinasaka nila ng panyo ang bibig nito. Sabay takip pa ng black tape, pinusasan naman nila ang magkabilang kamay nito. Sabay suntok sa biktima hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos nito ay salita nilang binabuso ang katawan ng biktima. Pero hindi pa nakontinto si Lester dito dahil inulit niya pa ang pangbababoy niya sa biktima. Pagkatapos may sagawa ang kanilang masamang gawain ay nagdesisyon naman si Percival na iwan na lamang si Gavin Grace sa lugar na iyon. Pero tumanggi si Lester sa ideya ni Percival dahil maaring umano makilala sila ng biktima at baka magsumbong ito sa mga pulis. Sa mga pagkataon na iyon ay wala naman magagawa si Percival. Kung kaya't umalis na lamang siya at bumalik na sa kanyang tricycle. Ilang minuto pa ang nakalipas ay 2 putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa madilim liblib sa tahimik na lugar. Ilang saglit pa ay sinakay nila muli ang biktima at saka itinapon sa isang lugar na malapit sa UPLB na wala ng buhay. Noong una ay natagtuturuan pa ang 2 salarin sa kanilang ginawang kasalanan. Tinanggi din nila ang ginawa nila sa biktima. Pero sa huli ay nabinin nila ito at dahil sa lakas na ebidensya ay wala na sila magagawa pa para malusutan ang krimen na kanilang ginawa. Dahil sa pagputok ng balitang ito ay napuno ng galit ang social media ng mga panahon na iyon.
Marami nagpaabot ng kanilang pakikiramay na sa uloy-lang pamilya ni Kevin Grace. Marami ang nagpalit ng profile pictures gamit ang itim na ribbon na may pangalan na Kevin Grace at marami din ang naglalantaran na paya ng galit na humingi ng katarungan sa pagkamatay ng biktima. Makikita sa Facebook ni Kevin Grace ang nag-umapaw na pakikiramay at kung gaano siya kamahal ng karamihan. Pero huli na ang lahat dahil siya ay naging biktima ng isang mapait na pagkakataon. Sa araw ng kanyang libing ay bumaha ng luha ang kabuuan ng UPLB. Habang isinisigaw ang pag-asa makakamit ni Kevin Grace ang hustisya para sa kanyang buhay na inagaw ng dalawang kriminal. Pero wala nang iba pang nakakaramdam ng matinding sakit at hinagpis kundi ang kanyang mga magulang na nagpalaki, nag-alaga at gumabay sa kanya patungo sa isang matuwid na buhay. Nabigla na lamang inagaw ng isang mapait na trahedya. Ang tanging dasal ng pamilya Sebanico ay ang ipagkaloob sa kanila ang katarungan para sa mapait na tadhanang dinanas ng kanilang Kevin Grace. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at huwag kalimutan mag-iwan ng inyong komento at mag-like, subscribe sa ating mga videos.